Praise the Lord. It's time for us to hear the message of God this afternoon. Nabasa na po kanina at uulitin ko po ang ating text po. Second Chronicles chapter 16 verse 10. Asa was angry with the seer because of this. He was enraged that he put him in prison. At the same time, he brutally oppressed some of the people. Sa sinabing ito, nagalit si Asa kay Hanani. At ito'y ikinadena sa bilangguan. Mula nooy naging malupit si Asa sa mga tao. Magandang simula ng buhay ni Haring Asa, mga kapatid. Within 35 years, hindi nagkaroon ng digmaan sa bayan ng Juda. Ngunit sa ika-36 na taon na siya ay nagbago. Nagtiwala sa hari ng Syria sa halip na kay Yahweh. He trusted God. He removed idols and led with righteousness. Ang dating matapat at matapang na hari ay naging sarado, matigas ang puso, at tumanggi sa koreksyon ng ating Diyos. Sa hapon na ito, mga kapatid, ang ating tema ay ganito. Correction is your protection. Sinong may gusto ng correction, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Ang isang ama o ina, kung nagkamali ang anak, ay tutuwi. Pero, napakalungkot isipin, sad to say, but it is true. Kung minsan, may mga magulang na nagtotolerate sa mga anak. Kahit nagkakamali, lalo na yung mga lolo at lola, mga spoiled. Pag nagkamali yung apo, bam ata apo. Pero sa atin, mga kapatid, kung mali, mali. Pure pasit nga mali, no mali is mali. Amen. Agree ba kayo? Nag-agree kayo kalabsa? Pag mali, mali, mga kapatid. Dito sa ating teksto, hindi lang ito kwento ni Haring Asa, mga kapatid. Ito ay babalatin sa ating lahat. The way we handle the correction will either lead us to closer to our God. No dati correction, God, mapalapit ka sa ating Panginoon, or farther away from Him. Kung no madayo ka, iso di makagapo ang madayo ka, no ikorekta ka. Kasi mga kapatid, hindi naman po tayo perfecto. Dalagan natin perfecto, kakabsat. Awan ti perfecto, kakabsat. Kat ti makatitkita, ti kamali tayo, dahil katgadwa tayo. Amen. Makakita, ti kamali tayo, ti unag iti pamilya, dahil kabalay mo. Walang mga iti kakupam. Nakakabsat. Ti makakita, ti kamali, dagiti anak, iso dagiti naganak. Dari kita school, di makakita, dagiti teacher. Yang kalapsa. The teachers, di makakita, ti mali, kakapsat. Iti, big shop tayo.
Gan dagiti nakalwata yun. Alam mga taga kabilang bangit. Nakakapsa. Di ka makakita, ti mali, iti para tayo ng Kristiyano, iso tayo ka para tayo mo lang Kristiyano niya kakapsa. So, ano nagkamali ka, kit kunurek na kanikapsat mo, ay hanggang rasta kapsat. Niya direct na tayo. Hello. Ayaw. Ayaw pa. Correct. Hello. Thank you, bro. Doon nagkamali ka, dati human tayo karot kakapsat, doon nagkamali ka, at dinilaw na kanikapsat mo, I thank you, bro. Thank you, sis. Nga mamad minsan na tayo sumunti yung madaywa mo. Nagpunto ka, nagimula ka, sakit dinakang, madayukan, na pukaw kan, dito gawmon, nawanan na natagtapo kan, dito gawmon. Sugya po nakakabsat, na kung na dito dagiti lesson, nga, maadag tayo itibiyag ni Hadi nga asa. Number 1, pride resist correction. The pride ka no, gaya. The pride chicken, ayaw kang di ka muna. Sorry po. Pride resist correction. Lot na ti fried chicken mo, na kaya ti makurek, kakabsa, tagsipot ta, papairagon yung pride mo. Ngam, kakabsat, no sinabihan na nga ti kabsat mo, akseptaran. Hindi gaya ni Haring Asa. Kasi nung sinabihan ni Hanani, si Hanani po ay isang propeta. Sinabihan ni Hanani, isang propeta, si Haring Asa tungkol sa kanyang maling desisyon, imbes na magpakumbaba mga kapatid, nag-init ang kanyang ulo at nagalit sa taong ginamit ng Diyos. May taong gagamitin ng Diyos upang ipakita sa iyo ang iyong mali. Nagalit, mga kapatid. Pride made him blind to the truth. Nagbulag-bulagan ng galapsat. Sana nga makita na di kinaputno. Hindi niya inisip kung may saysay ba ang sinabi, pero ang inuna niya ay yung nasaktan niya ego, nasaktanak. Dahil yung baga ni sister, yung baga ni bishop, dinililaw ni bishop, nasaktan na. Dahil ikinita ni Haring Asa kakabsat, nga yung baga ni Propeta Hanani, nga mali, dahil desisyon na kakabsat. Imbis nga ni Apo Diyos, di masigan na, talaygay mo tanhali, di Syria kakabsat. Sudga po na, kasjay tayo mo, dapat, nung nasaktan tayo, tatanang baga kanya, pasalamat tayo. Because He cares for us. At dapat lang, mangisakit ka. Tahan na kayak nga dahil nga kamalim, isong iti, magdadaan ken ka, tapno iti kasta magdadaan ti relasyon mo kini Apo Diyos. Marami ang ganito mga kapatid. Imbes na makinig sa advice ni kapsat, sa advice ni pastor, imbes na makinig, agad tayong nagiging defensive. Pag hindi natin tanggapin, mga kapatid, ang correction, pinipigilan din natin ang sarili nating paglago. Yung kaya ti pag-correct, hamo kaya ti lumakgal, hamo kaya ti lumago, kakabsat. Gusto nga, tanggapin natin ang advice o rebuke ng ating bishop, ng ating churchmate, ng ating kapsat, ng ating kapamilya, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ano ang dapat gawin? Kung may
nag-correct sa atin. Embrace humility always. Yan. Ang pagpapakumbaba ang susi para maging open tayo sa pagbabago. Huwag mo nang isipin na masakit. Talagang masakit, mga kapatid. Masakit ang correction. Dauray na kami kapag-start, na-correct kami. National Director tayo. Masakit ang correction, pero yun ang sign na ang Diyos ay concerned sa atin. He cares for us. Ayaw niya tayong mapasama. Ayaw niya tayong lumihis sa tamang landas. Amen. Praise the Lord. Kaya kung tunay tayong mapagpakumbaba, we will see correction. It's not an attack. Ang nga palang attack, kanyang kakabsa di correction. But it is a gift from our God. Gift from our God. Dahil gusto niyang ituwid tayo sa maling landasin. Gusto niyang ituwid tayo sa tama. Agyaman tayo kakabsat. Tatapay laang mangkurkurik. Ititong galmay sa kadatay. No, antong mangkurik kin kay kantong nga agtaka. Kaya, pag kinulit tayo mga kapatid, meron sana yung mapagpakumbaba. Nakaririt natin. Hanggang umingar kakabsat. Amen. May katwa ko na rebellion silences truth. Dahil sa galit ni Asa, mga kapatid, ipinakulong niya si Hanani. Hindi lang siya tumanggi sa koreksyon, pinatahimik pa niya ang ginamit ng Diyos na mensahero upang siya ay ituwid. Pinakulong niya. Tumanggi na nga na magpakorek, pinakulong pa niya si Hanani. But that is a serious danger, mga kapatid. When we resist correction, we begin to reject God's word. Erek detiktalo mo dahil sasao iti apong. Sa panahon natin, mga kapatid, hindi man natin ikinukulong ang mga tao na nagko-correct sa atin. Pero parang ginagawa na rin natin, mga kapatid, dahil ini-ignore natin ang kanilang pagtutuwid. Ina-unfriend natin yung mga godly friends natin dahil sa nasasaktan tayo. Kung minsan isumpayan mo patidimungan, unti-unti ka nang nawawala sa presensya ng ating Panginoon. Unti-unti nang nawawala ang conviction mo sa puso natin dahil sa galit. Galit ka na. Namimersonal ka na. Isupay ka itong madaywa mo, kinikapsat mo. Nalain ka lang muna yung dumilaw. Kung kuna tayo. Nagwag personal tayo. Etapiak mo ay, kung kuna tayo, nakakapsat. Ay sarming ka pa yung mata. Awan, nagsuplikan niya mo. Yung naglagi po tayo kakapsat, dagito yung kakapsat, isususara niya, Apo Diyos, tapno hindi kasta, makita, dahil kamalita yun. Huwag nating hadlangan ang Diyos na mangusap sa puso natin. Dahil correction may feel uncomfortable, hanggang uncomfortable niya kakapsat. No, dati mangkurik ka niya. But it is necessary. Hayaan mong mangusap ang Diyos sa'yo. Hayaan mong mangusap ang katotohanan kahit masakit, mga kapatid. That's how God shaped us. That's how God
molding us. Ijay na tayo mamulmuldaran ni Apo Diyos, kakapsa. Isugya po na, nga atang umadadjay, napagpakumbaba, nga puso tayo inton, at iti mangkurek, iti tunggal may sa kada tayong madaydayaw iti Apo. Number 3, mga kapatid, sabi niya, decline becomes inevitable. Hindi nagbago si Haring Asa. Imbis nga, agbago mo man niya kakapsat. Pero hindi niya tinanggap yung correction ni Hanani. Hindi niya tinanggap yung correction na ipinadala ng Diyos, na mensahero ng Diyos. Hindi niya tinanggap. Pinakulong pa niya si Hanani. Hindi siya nagbago sa halip. Lumala pa. Nakalgaro, nakapsat. Hanggang nagbaliw. Dinilaw na kalaang nakaunagkan. Imbis nga akseptaram, yung na personal ka pa. At dapat mang ibalautan, kakapsat. Yung kaskas di nga pinatangkan mo, dahil ital-ital mo. Kaskas di nga pinatangkan mo, dahil pusom. Nga ipapilit mo lang ta. Nga si Katitama. Si Haring Asa, mga kapatid, nagalit siya sa propeta at nagalit siya sa mga taong. At hindi na siya lumapit sa ating Diyos. Mga kapatid, sa 35 years na walang digmaan sa Juda, pero itong ginawa niya na hindi niya tinanggap ang koreksyon ng ating Diyos, mula noon, sumurusurot ang itidigmaan. Ayan, pag-ariyan na kakapsat. Kaya paulit-ulit, mga kapatid, pag paulit-ulit tayong tumatanggi sa disiplina ng Diyos, unti-unti tayong lumalayo sa kanyang presensya. Hindi lang sa pananampalataya, kundi sa relasyon natin sa Kanya. And where is your testimony? Where is your integrity? Paulit-ulit kakabsat. Nga tumanggi tayo. Paulit-ulit nga mudang-danggan. Dagiti koreksyon, diti Apo. Ayan na dagiti integrity. Iti sangwanan, iti Apo. Guard our heart daily. Kahit maliit, sabi ko kanina, na disobedience, it is still a disobedience, mga kapatid. Kung di natin ititigil, magdudulot ng spiritual downfall. So, araw-araw nating suriin ang ating puso, mga kapatid. Lord, teach me. Lord, search me. Lord, correct me. Help me to listen. Ang mga orayan ng mga tapuso, kat kumalyo kakabsat. Tatang tamakarik napay, akseptarum, dekoreksyon, no, dapat nga i-correct kanya. You know, amom, kilala mo ang sarili mo sa hapon na ito, mga kapatid. Kung kailangan mong pa-correct, si Haring Asa, nagmayat, ti pa nagserbi na. Nagmayat, ti pa nagari na. 35 years na kapsat. Ang pinakamalungkot. Nung nasa 36 years na siya, nagbalin nga simbaraan na kapsat.
nagbalinan kakabsat, nga di na kaya iti paisuro. He started well, but ended poorly. Not because he failed in battle, but because he failed in the heart. Mga kapatid, his pride closed his ears to God. Dahil yung pride na, so tinangsirra, dilapayag na, yung pride na, so tinangsirra, yung mata na, yung pride na, so tinangsirra, ng patanggan, dahil yung puso na, manipot, iti, correction, iti apo. Ganon din tayo, mga kapatid. We may be serving now, kaput-purutan na. But if we stop accepting correction, mga kapatid, we are already in danger. Naglagay po tayo, correction is not a punishment. Ang parusa kakamsat ti correction. But it is our protection. Apay na protection. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay lumihis sa kanyang landas. Kaya itong asawa niya po Diyos, at sasaupay lang yan ka, still speaking. Mga kapatid, sa ating mga buhay, at natigayat na, ngay paramit yan ka. Hanggang nga exempted kakapsat, mga leaders, brothers and sisters, bishops, pastors, no one is exempted to the correction if it is needed. Mga kapatid, so ask yourself today. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Ask yourself today, Lord, teachable pa ba ako? O unti-unti nang sarado ang pagtutuwi? Lord, kung kinukulit mo ako, sana matuto ako, hindi ako ma-offend. Sana bukas pa rin yung puso ko sa katotohanan. Huwag natin hintayin ng pride, mga kapatid, ay patigasin ang ating puso. Listen while God is still speaking, mga kapatid. Repent, magsisi, while your heart is still tender. Nanunang palatapusang kakabsat. Because correction today is preparation for endurance tomorrow. Kaya ang panalangin natin, mga kapatid, ni Apo Diyos, isukumadagari kadagitipan ng biyagtay. Hallelujah. Ni Apo Diyos, isukumahan iti, dagiti layunin na, di pa nagbiag tayo. Isukumadarang mupun tayo kakagsa. Dagiti pagayatan na, hindi pa nagbiag tayo. Kahit masurusuro tayo kuma, hindi pagumbaba. Inton, kinurek na tayo iti Apo. Agsipot na tigayat na ni Apo Diyos. You become better and better. Nakapsa, iti samuanan mo. Oh, hallelujah, hallelujah. Manumbalik tayo sa presensya ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, yes Lord. Hallelujah. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinanalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong karoon. Nanunumbalik, manumbalik tayo, mga kapatid, sa pag-ingat ng ating Panginoon.
Yakapin natin ang kanyang kalooban. Hallelujah. Panginoong Jesus, magaling ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, magaling ka. Nanunumbalik na hindi ko manikaranan na kapitan nito. Ngayon sa kalagay. Sa iyong pag-ingat, Dinadalangin ang iyong pagtanggap. nadalangin ang iyong katanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Iyayakap ang iyong kalooban. Magaling ka, magaling ka, Panginoong Jesus, magaling ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, magaling Mga kapatid, napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Lagi po natin tandaan na kapag tayo po ay kinukorek sa ating mga pagkakamali, ibig sabihin mahal po tayo ng taong nagkukorek. Correction is not being judgmental, but correction ay nagpapakita ng pagmamahal sa tao na kinukorek po natin. Kasi ayaw natin, gusto natin na maging mapainam yung isang karakter ng isang tao. Salamat dahil may mga taong ginagamit ng Panginoon para makita yung ating mga kahinaan, para makita yung ating mga pagkukulang na minsan sa tingin natin, tama lahat ang ating ginagawa. Minsan sa tingin natin, wala na tayong pagkakamali. But salamat dahil merong mga ginagamit ang Diyos upang ikaw at ako ay correct, ituwid sa mga pagkukulang, sa mga pagkakamali po natin. Kaya huwag po nating baliwalain kapag may mga nagpo-correct po sa atin. Huwag po nating iwasan kapag tayo po ay kino-correct. Mas mahirap kapag ang Diyos mismo ang nag-correct sa atin na hindi natin pinakinggan. Hindi na po bababa ang Panginoon dito sa lupa para ikaw at ako ay personal niyang ituwid, personal niyang i-correct. Gagamit ang Panginoon ng mga instrumento at ang gagamitin niya walang iba kundi ang ating mga kapatid, mga kasamahan sa Panginoon, kasamahan sa maliit na grupo. Sila mismo ang gagamitin ng ating Panginoon. Kaya sa hapon pong ito, nawa, panalangin ng bawat isa sa atin, nabigyan tayo ng Panginoon ng pusong mapagpakumbaba, pusong handang tumanggap ng anumang pagkukurik, ng anumang pagtutuwid na maririnig natin mula sa ating mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Namin pong napakinggan sa hapon pong ito. Na kung saan pinapalalahanan mo ang bawat isa sa amin. Na mahal mo ang bawat isa. Lord, patuloy mo kaming bigyan ng puso at espiritong mapagpakumbaba. Puso at espiritong handang tumanggap, Panginoon. Na kapag may mga taong magtutuwid, kapag may mga taong lalapit sa amin, kakausapin kami at sasabihin yung mga bagay na dapat naming
ayusin, dapat namin pagandahin, Panginoon. Walang espiritu at walang pusong papalag, kundi magkaroon kami ng puso at espiritong mapagpakumbaba na handang tumanggap ng anumang pagkukurik, ng anumang pagtutuwid, Panginoon. Dakilang Diyos, tulungan mang bawat isa sa amin. Katulad ng aming inawit, kami po ay nanonumbalik sa inyo. Patuloy mong basagin ang aming mga puso. Kung mayroon pong mga pride, may mga ego sa aming Panginoon, basagin mo ito at palitan mo ito ng pagpapakumbaba, Panginoon, sa inyong harapan. Dahil wala kaming may pagmamalaki sa inyo, kundi ang lahat, Panginoon, ay pagpapakumbaba lamang ang hinahanap mo at tinitingnan mo sa bawat isa. Salamat sa iyong masalitaan. Help us, O God, to become more responsive sa mga pagkukurik sa pamamagitan ng iyong masalita, Panginoon. And help us, precious Holy Spirit, na matutong tumanggap ng mga bagay na pagkukulang pagkakamali mo namin. Dahil ang pagtanggap, pag-amin ng pagkukulang pagkakamali ay hindi po kaduwagan, kundi ito po ay tanda ng aming pagsubok sa inyong harapan, Panginoon. Salamat po ng marami. Salamat sa iyong lingkod na siya mong ginamit sa hapon po ito. Salamat po. We give you all the glory. We give you all the praises, honor, and adoration. In Jesus Christ, my name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.